Okay, so we're recording na. I'll share my screen. Okay, can you see my screen, yung desktop? Yes po, sir. Okay. Yes po. So, ang una nyong gagawin is to open this app, yung QGIS na app. After nyo ma-download, may makikita kayong ganitong app sa program files nyo or kung saan man. Okay. So it takes a while to open, lalo na kapag mabagal yung laptop. Yan. Okay, so ito yung una nyo makikita pag binuksan nyo yung QGIS. So si QGIS, ang meaning niya, Quantum Geographical Information System. Yung Geographical Information System na part ay yung parang way ng pag-analyze ng geography using multiple layers of data. By multiple layers of data, it can be physical layer, meaning kung ano yung nakatayo ngayon dun sa isang area, or it can be yung ano ba tawag dito, hazard layer, kung ano yung mga potential hazard na pwede dun sa study area natin. Say for example, yung flooding, yung liquefaction, what else? Earthquake. So yun yung mga information na pwede natin makuha at pwede natin gamitin using GIS. Okay. There are also some data like yung mga physical infrastructures natin, yung railway, mga bus route, or maybe mga government buildings. Pwede nyo rin i-map out using QGIS. So bakit siya ginagamit? So ginagamit ng QGIS kasi unang-una para makapag-analyze tayo ng potential hazards na pwedeng kaharapin no kung ano mang itatayo natin sa isang location. So for me, yung primary use niya. Let's say you're looking for an alignment. You're looking for an alignment, tapos yung dadaanan ng alignment nyo, gusto nyo yung itignan kung safe ba? Kung safe ba yung alignment nyo. So baka mamaya, yung dadaanan nyo palang alignment ay bahain. So anong gagawin nyo? Of course, if isang section lang naman yung bahain, the best thing to do is to elevate it kung kaya ng budget. So ayun yung mga reasons kung bakit elevated yung mga anong tawag dito? Yung mga sections ng isang railway system or railway line. Ayun yung primary reason. Other reasons could be dahil sa may mga property issues or kung ano man. Okay. So, ayun. After nyo i-open to, may makikita nyo yung mga ganitong toolbox, mga browser toolbox, mga layers. Ayan. So, magpa-pop up yan. If not, you can just open it using this view, tapos panels, tsaka toolbars. Ito, tignan nyo na lang kung ano yung mga naka-open na panels sa akin, just in case gusto nyo gayahin yung setup ko. Okay? So, balikan nyo na lang during your pag pinapanood nyo na yung video. Or doon sa mga sumasabay ngayon, tignan nyo na kung ano yung mga naka-check at hindi. Okay? So, ito yung sa panels. Tapos ito yung sa toolbars. So para mabilis lang kayo, ang hindi lang naka-check ay yung manage layer toolbars, raster toolbar, tsaka snapping toolbar. The rest, lahat yun naka-check na. Okay? So after nyo ma-setup yan, hindi nyo na siya ganong gagamitin, hindi nyo na siya ganong gagalawin kasi okay naman na sa inyo yung ganitong setup. Not unless magbago yung isip nyo at gusto nyo tanggalin yung ibang mga parts dito. Kasi hindi nyo naman nagagamit. Okay. Next thing to do is to go to project. Let's go to properties. Tapos may magpa-pop up na ganito. So you can see, ito yung mga ginamit ko ng mga coordinate reference systems. Ayan. Coordinate reference systems, i-base niya yung mapa na gagawin mo doon sa isang part sa mundo. So for this one, since ang madalas kong projects ay from Western Australia, yung coordinate na ginagamit ko ito. Ayan. So ganoon din ako ng part-time project for Hong Kong. So ito yung aking coordinate reference system. For Philippines naman,
ang madalas ginagamit ay WGS84 UTM Zone 51N. If wala to dun sa listahan nyo, just search it dito sa filter. Just search 51N and magpo-pop up na siya. Ayan, tignan nyo na dito. WGS84 51N. So you can see, nakafocus siya dito sa Philippines. Okay? Kung mapapansin nyo, yung Palawan and a certain section dito sa may Mindanao area, hindi sa pool noong coordinate reference system na yan. Okay? If your project is sa Palawan, what you can do is go to 50N, ata, if I'm not mistaken. Okay, ito pala yan. Well, anyway, check nyo na lang kung ano yung coordinate reference system. Bibihira ako. Actually, never pa ako nagkaroon ng Palawan project. Okay, so ito yung covered ng 51N na coordinate reference system. So once na happy na kayo dyan sa ano nyo, CRS nyo, just click it, tapos apply. It's okay. Lahat ng i-input nyo dito na layers, mamaya, napapakita ko sa inyo, lahat ng input nyo na layers dito, ang ifa-follow nyo na coordinate reference system ay yung reference system na sinet nyo doon sa project nyo. So, ganun lang yung susundin niya. Okay. So, ano pang sunod natin dapat gawin? Sunod natin gawin is to prepare yung mga XYZ tiles. So, ito yung mga XYZ tiles. Okay? So, itong mga XYZ tiles, pwede natin yung tignan dito sa Google. XYZ tiles. QGIS. Ayan. So, ito yung website na pinagkukuha ko na XYZ tiles. Ito yung mga different types ng tiles. So, ang gagawin nyo, simply copy the link. Okay. Tapos, mag-create kayo ng new connection dito. Tapos magpa-pop up. I-edit ko na lang to kasi madadagdagan pa to eh. Magpa-pop up itong ganitong window. Tapos lagay nyo yung name na gusto nyo ilagay for that map or for that background map. Tapos ilagay nyo dito URL. Okay. Then, simply click OK. Once maklik nyo yung OK, pwede na kayo mamili dito sa mga mapa na to. So, ang usual kong ginagamit ay itong OpenStreetMap tsaka yung Google Satellite. For Google Satellite, ginagamit ko siya para makita ko yung physical infrastructure or characteristics ng area. So, kasi para lang siyang Google Earth. Ayan. Okay. Tapos, OpenStreetMap naman, kapag gusto kong malaman yung mga pangalan ng kanto, yung mga streets. Okay? So, andyan na siya lahat. Kung mapapansin nyo, kung ano yung nasa ibabaw, ayun yung nag-govern. Pag inibabaw ko to, ayun yung mauuna. Ayan. Ayun yung purpose ng pagkakaroon mo ng layer. So, parang patong-patong lang yan. So, ang arrangement yan is kung ano yung nasa taas, ayun yung una. Okay? So, yun yung pina-follow niya. Okay. Noodle house. Saan to? Aurora, malapit. Nice. Anyway, so yun. Ayun yung mga background natin. Okay. So ano yung mga basics? For basics, pwede kang mag-create ng layer mo. Dahil nga nasabi ko, itong mga layers yan. So pwede kang mag-create ng sarili mong layer. So pag mag-create ka ng layer, you have the option of making a shapefile layer, spatial light layer, or temporary scratch layer. Ang madalas na gagamitin nyo dito yung pag-create ng shapefile layer. Okay. So let's try making a shapefile layer. So ito yung makikita yung window. Ito yung mag-pop up. Tapos yung file name natin, actually, let's just click browse. Click nyo yung browse. Tapos i-save nyo yung file nyo somewhere. So ako dito ko lalagay. GIS practice. Okay. So open nyo yan, tapos lagyan nyo ng file name.
I'll just do the basic siguro, ano lang to, point. Tapos, ano pa bang pwede? Name. Pwede tayo maglagay ng field. Yung field, ito yung mga data na i-input nyo doon sa shapefile nyo. So, for this one, let's just make it name. Tapos, add natin sa list. Text data siya. Tapos, 80 yung character length niya. So, hanggang 80 letters. Add to field list. Magpa-pop up siya dito. Next, let's try ridership, kunwari. So, dito whole number to. Wala namang kalahating tao. Tapos, length, okay na yan. Then, add the fields list. Tapos, yan. So sabi ko kanina, point yung shapefile natin. Meron kasi tayong iba't ibang types ng geometry. Point, line, tsaka polygon. Multi-point, never ko pa nagamit. So ang ginagamit ko parati yung point. Okay. So just click point. Tapos yung no additional dimensions, just click none. Tapos for the CRS, at yung CRS natin, click nyo yung project. Ito, project. Ayan. Okay. Make sure na makiklik nyo to kasi kapag di nyo siya kinlik, if ilo-load nyo yung shapefile nyo or ipapahiram nyo kung kanino man, yung shapefile nyo kung saan-saan mapupunta yung data. Na-try ko na dati, medyo nagkandaletse-letse yung trabaho ko nun. Sa Metro Manila ko siya ginagawa. Tapos yung pinapresent ko na sa client ko, biglang nag-pop up sa Pacific Ocean yung isang station ko. So, ang reason ay mali yung coordinate reference system na sinet ko for that shapefile. So, para maiwasan yun at di mangyari sa inyo, just click Project CRS. Okay. So, once you do that, magpo-pop up na dito yung point nyo. Ayan. Pwede nyo na itong i-edit. Let's just turn off this one. Okay. Ano ba magandang gawin? Let's just try plotting yung stations ng LRT Line 2. Okay. So what you can do here is click itong pencil sa taas. May makikita kayong pencil. Sige, wait for 10 seconds para mahanap nyo yung kung sino man yung sumasabay. Okay. Ang pangalan ng toggle editing. Okay. So once na maklik nyo yan, pwede nyo nang i-edit yung layer nyo. What you can do here is click on add point feature. Ibig sabihin mag-add na kayo ng mga features nyo. Okay. For features, let's click on the station. Station location. Saan ba station location? Ito. Tama ba? Rizal Quezon. Okay. So ito, lagyan natin ID1. Kayo na bahala kung yung mga information na ilalagay niya dito. So ito, recto. Ridership, let's just provide an estimated ridership. Tansyahan na lang. Sige, let's give it 50,000, for example. Ito, makuha nyo naman itong data online kay LRT Line 2. So, download nyo na lang. Or request nyo sa FOI. Ito, Legarda, number 2, Legarda. Let's say, since primary ang students, let's say 45. Tansyahan lang to ha. Again, tansyahan lang. Then next, what's next station? Pureza ba next? Ito Pureza. 3, Pureza. Ridership ng Pureza. Let's say 35,000. Tapos next naman dito ay VMAPA. For VMAPA. Say 30,000. Next is J. Ruiz. Like ito, 5 J. Ruiz. 10,000 lang to. Mababa ridership. Gilmore. 6 Gilmore. Ito medyo mataas. So let's say 25. Betty G. Del Monte.
7, Betigo. Let's say 15,000. Tapos sa Araneta Center Cubao, this is in number 8. Nabasa ko ba? 48,000. So yung ridership po ba nilalagay nyo per day po ba? Ano lang to, estimate ko lang to. Pwedeng per day or what. Pero makakuha naman kayo ng information talaga from LRT if you request. So itong mga ridership na nilalagay ko, tansyahan lang. Okay? Hindi siya masyadong importante. Just for ano lang to, practice purposes. 9 na ba tayo? Anonas. So, let's say 30,000. May mga schools dito. Tapos, let's just end it at Katipunan Station. Nakalimutan ko kung pangilan na to. Pangilan station na ba to? 10? 11? Katipunan Station. Katipunan lang. Maraming RNAs dito. Tsaka, 32,000. Okay. So, kung makikita nyo, meron na tayong mga dot dito which represents a station of line 2. Okay. So, in your case, kapag magpo-propose na kayo ng mga alignments in the future, syempre kayo na yung mamimili ng location ng stations nyo. For this one, let's just assume na hindi pa nakatayo yung LRT line 2 tapos tayo nakaisip ng linya, ng alignment at station locations. Kaya ganito yung gagawin natin. Okay. So, once na ma-set nyo na yan, just click nyo ulit tong pencil, then save. Tapos, hindi ako satisfied dun sa pink na color kasi hindi ko siya masyado makita. What you can do is edit it. So, punta kayo, right-click nyo itong point, tapos go to properties. Okay. May mapapop up na ganito. Okay. Nakalagay dito na simple marker lang siya. So, pwede nyo gawin is lakihan nyo yung size. Turn natin 5. 5. Then apply. Lalaki, kung makikita nyo nasa likod, lalaki yung bilog. Okay? Pero ako, parang mas gusto ko na lang siya. 2. Ay, hindi, 3. Supply natin. So, ganyan yung itsura ng stations nyo. Ayoko nung pink na color kasi nagbe-blend siya masyado dun sa map. Para mag-stand out siya, let's make it blue. Okay. So, yan. Kitang-kita na ngayon yung ating station. So, mamimili lang kayo. Click nyo lang to tapos mamili lang kayo ng color dito sa color wheel, tapos yun na yan. Okay? Ayan. So ito na yung stations nyo. Ano yung pwede natin gawin when doing the station? So paano nyo better na ma-represent yung data? So you can see here, para lang siyang dots, tas pare-parehas lang yung inyong station, yung itsura niya. Alam natin na magkakaiba yung ridership nito. So paano nyo mapapakita din sa client when you're preparing the map na ito yung station na malaki yung ridership, ito yung station na mababa yung ridership, and so on. So paano natin gagawin yon? What you can do is go to properties again. Tapos itong single symbol na to, you can make it graduated. Ayan. When you click graduated, kailangan nyo mamili ng value. Yung mga yung mga, ano ba tawag dito? Attributes. Yung sinet natin kanina, yung name, yung ID, tsaka yung ridership. Ang pipiliin lang niya na attribute dito ay yung quantifiable, which is yung ridership. Ayan, tsaka yung ID pala. Kasi 1, 2, 3, meaning ano siya, number. Okay. So for this one, let's just click on ridership. Tapos, may nakalagay dito na kung ano yung method. Okay, let's just make it blue. Ayan. Tapos, what you can do is select how many classifications or ranges ng ridership yung kailangan yung ilagay. Okay, for this one, let's make it 10. 10 yung classes natin. So you can see here, meron tayong mga range ng ridership. Ayan. May legend na lilitaw. Tapos ayun yung ranges ng ridership na i-consider niya. Okay? So naka-equal quantile siya, meaning equal yung distribution.
So let's try to classify it. Bali, ang ginawa ko, click lang yung quantile, tapos 10, tapos classify, tapos magpo-pop up yan. If you want, you can experiment on different types of, anong tawag dito? Classification, ito yun. Pero gawin nyo na lang on your free time. For this one, ganito muna gawin natin. Okay? And when I click apply, makikita nyo na nag-iiba yung shade ngayon ng mga station. So nakabase yan dito sa data na to. Wait lang, palitin natin kung kaya pa. You can see the darker the color is, the higher the ridership. And so nafa-follow naman niya yung data na meron tayo. Okay? Pero kapag ako, di ganyan yung prefer ko kasi parang nag-iiba-iba lang naman yung kulay. Pero kanya-kanya tayo dito kung paano nyo mape-present to sa kung kanino nyo man i-present. So ako, mas pinipili ko mag-size. Ayan. So once I hit apply, makikita nyo ngayon dito in different sizes ng station, which indicates the number of ridership or the amount of ridership dun sa isang specific na station na yan. Okay? So ganyan siya. So ganyan ko siya ginagawa. Pwede nyo itong gawin when you're presenting to the client, tapos pwede nyo naman ibalik after. So for this part, ibabalik ko muna siya sa single symbol. Okay? Kasi may gagawin pa tayo dun sa iba pang layers. Okay. So ayan na. Nakuha na natin yon. Okay. Ang next natin gagawin is to introduce another layer. New shapefile layer. So again, you're going to save it somewhere. So ngayon, let's make a line layer. Bibilisan ko na lang ha. Kasi nagawa naman na natin to kanina. Wala na ako ilalagay na dito. Just click OK. Yung mga sumusunod or sumasabay dito sa demo, if nabibilis lang kayo, mag-open na lang kayo ng mic, sabihin nyo, medyo bagalan natin. Okay lang naman yun. Okay. Next, we're going to click on the layer itself, line. Tapos click nyo tong toggle editing. Okay. Tapos, gaya nung kanina, mag-add line feature tayo. Kanina, add point feature. So ngayon, add line feature. Ayan. Pag tinatapat ko dito yung cursor ko, hindi siya nag-i-snap. Gusto ko nag-i-snap para sakto siya doon sa station. Punta kayo sa project, tapos click nyo snapping options. Tapos may pop up na ganitong window. Gawin nyo, click nyo tong magnet. Tapos snapping on intersection. Okay, tapos exit nyo na to. Makikita nyo ngayon meron na siyang cyan colored na, magenta colored na na box na lumilitaw. So meaning nag-i-snap na siya dyan. Okay. Click ko yan, tapos i-follow natin tong alignment. Oops. May mamaya, ayusin natin to. Paalala nyo yung Ligarda Station may mali para makita ko sa inyo kung paano nyo maayos yan. May palang curve radius na ito. We're just going to trace this one. Dito, tinitrace ko lang siya ng basta-basta ha. Pero kapag may mga specific na, may mga projects na kayo, baka kailangan mas detailed yung pag-click nyo dun sa alignment nyo or dun sa line na ginagawa nyo to make it exact. Okay. After doing that, you're just going to right-click, kagaya ng ginawa natin kanina, tapos I'll just click here one.
And hindi siya kita pero meron diyang gold na color. Ayan. So yun yung alignment. Gusto ko yung station nasa ibabaw. So ganyan. Okay, so yun yung alignment ng line 2 from recto all the way to katipunan. Okay. Sana tayo? Okay, so okay natin yan. Save na natin. Click nyo yung lapis, tapos i-okay nyo. Tapos, palitan natin ng kulay para madaling makita. Gusto ko pula. Tapos, gawin natin 0.5 yung width. Sa apply. Yan, kitang-kita na siya. So, ito yung alignment. So, ano ngayon yung dapat nating ayusin ulit sa Legarda Station? Di ba? Ito may mali. Kung may gusto kayong baguhin or na position ng isang layer or feature ng layer, all you need to do is click on the layer, tapos punta kayo dito sa taas, click nyo tong toggle editing na lapis, tapos click nyo tong vertex tool. So ito, ginagalaw nyo lahat ng, pwede nyo galawin yung mga vertices sa isang feature. Okay, so click natin siya, tapos makikita nyo dito, ayan o, napopop up yung mga yan. Itong bilog, meaning ay yung vertex, tapos itong X na to sa gitna, kung nakikita nyo may X dyan, may plus, ayan yung midpoint. So pwede mong galawin yan. Ayan. And also yung vertex. Pero vertex lang naman yung gusto natin galawin. Ayan. So umayos na siya. Okay. So ang gusto ko rin ayusin, may nakita ko kanina na medyo lihis. Ito, yung V-mapa wala sa gitna. Medyo maarte ako. Gusto ko nasa gitna yan. Just click on the layer, tapos click nyo tong vertex tool, tapos pwede nyo na siyang ilipat. Ayan. Okay? Tapos yung line, ilipat nyo na lang din. So, okay na. Meron na tayong alignment and station. Okay. Ano yung mga types ng figures na pwede nyo ipakita? Pwede natin ipakita ay yung, of course, yung name ng station. So para mapakita yung name, go to properties, tapos labels, tapos click nyo yung single label. Tapos pamili kayo ng name. Ano yung gusto nyo ipakita na value on top of your station. So dito, yung name yung gusto ko ipakita, meaning yung name ng station. Tapos ito yung sample na magiging itsura ng text. So let's just see kung ano magiging itsura niya. Ayan. Pureza, V-mapa, J. Ruiz. So ganun yung itsura. Okay. Gusto ko medyo mas malaki pa siya. Let's try 12. Tapos gusto ko naka-bold yung style. Okay. Hindi pa rin siya masyado nababasa. So what I usually do is either create a buffer like this one. Hindi siya kita dito pero may buffer yan. Or create a background. Pag background, ganito ang itsura niya. So pangit. Pwede nyo gawin is to, ano nga ba yung ginagawa ko dito? I forgot. Muna natin lagyan ng background. Let's just, I think mask ata. Ayan, mask. Hindi pala background yung ginagamit ko. Mask pala. Ayan. So may magmamask dyan na silver na color. Okay. Pero natin lagyan ng mask. Let's just create a buffer. Ayan. So buffer na lang inilagay ko. So puti yung buffer. Pero pwede kayo mamili dito na ibang colors na gusto nyo. Ayan. Pero parang pangit pag pula. Madugo masyado tingnan. So let's just make it white. Okay. So kita na siya. Okay. So meron na tayong station names and everything. So ano na yung pwede natin gawin ngayon? Let's just say na gusto nyong putulin yung line nyo. Paano nyo siya gagawin? You click on line, click nyo to. Tapos, meron kayo makikita dito na split feature na tinatawag. So click nyo yan. Tapos, mag-click kayo somewhere. Let's say dito sa somewhere here. Tapos, itagos nyo na ganun. So parang nag-create kayo ng line para maputol yung what's this? Alignment nyo dun sa area na yan. So once you do this, pag click nyo yan,
magsa-separate na ngayon itong section na to at saka yun. So how to check? You click on this one, select features by area or single click. Okay, I'll give you 5 seconds para hanapin. Okay, so once you click this, pag hin-highlight niyo yan, see? Ang na-highlight na lang ito. Itong section na to. Tapos itong kabila. Ayan yung dire-diretso na ginawa natin kanina. So naghiwalay na siya. Okay. Okay, now, ano yung mga iba't ibang analysis na pwede natin gamitin or data gathering na pwede natin gamitin dito? Let's try getting the length of the line. Itong linya na to. Kunin natin yung haba niya. So right-click yung layer, just go to Open Attribute Table. Makikita nyo dito, nag-split lang yung ID na ginawa natin kanina. So yung initially, isa siyang buong linya na 1 yung ID. Ngayon naman, nag-separate na siya. Okay. So what you need to do is go to Open Field Calculator to get the line length. So create a new field. If you're going to get the length, I suggest going or using the field type na decimal number. Yung precision, ito yung number of decimal places. Okay. So output field name, let's make it length. Tapos punta kayo dito sa search. Every time na may kukunin kayo ng measurement, just click, just type in $sign. So ito yung mga geometry. Ito yung mga pwede nyo makuha. Area, geometry, length, tsaka perimeter. So for this case, since line siya, wala naman siyang area, wala naman siyang perimeter. Well, potentially may perimeter siya, pero hindi naman siya na-close, di ba? So wala siyang perimeter. So pwede natin gawin is click on length. Kung makikita nyo dito, I think this is in meters, pero let's see. Okay. Yeah, it's in meters. So ito in meters to. See, pag hinighlight ko to, nagpa-pop up siya dito sa gilid. I mean, siya yung na-highlight din dito. Pag hinighlight ko itong kabila, ay naman yung na-highlight. Okay? So we have a total of around 10,550 or 80 kilometers. Meters pala, 10,580 meters. So in total alignment natin. Okay. Gusto ko siyang i-convert into kilometers. So paano ko siya gagawin? Ganito lang gagawin natin. Go to Open Field Calculator, then update existing field. Tapos click nyo yung length. Tapos mag-type na kayo ng equation nyo dito. Or yung mga formula. So una, length natin, ito. So alam natin na in meters na yung value niya. So what we need to do is just simply type divide 1,000. Okay, ang lilitaw na dito, what's this? Kilometer na siya. Tapos hit save, then okay. Okay, so yun na yung values. For ano naman, for polygon, let's see, for just for practice, no? Add create layer, shapefile layer, polygon. Okay, save. Geometry type, polygon, PCRS ito. Tapos na, it's an example. So click nyo to, ito ulit, add polygon feature. Tapos pag ganito, mag-click kayo na ganyan. So you can see, hindi siya napuputol. So nakakonect pa rin siya dun sa unang vertex. Yan. So ito na yung polygon nyo. Ano yung mga pwede nyo gawin for polygon? Una is to get the area. Sunod, get nyo naman yung what's this? Perimeter. So I'm just showing you guys on how to get yung data from the maps. So click nyo to, una area, decimal number, $sign area. Yan. Ito naka-ano siya, meter squared. So masyadong malaki kapag ganun. So what you can do is just divide it by 1,000, divide it by 1,000. Ito naka ano na siya, kilometer squared.
Okay? Tapos gusto kong kunin yung perimeter again. Update, sorry, hindi pala update. Create existing field, perimeter, decimal number, okay na yan. In kilometers. So divide nyo na 1,000. Okay. So yun na yung perimeter. Okay? How to delete? Kung ayaw nyo na itong part na to. Kung lahat ng polygon dito sa area ay nakapasok dito sa isang layer, tapos gusto nyo siyang tanggalin, simply just right-click tapos remove layer. However, for this case, ayokong tanggalin yung polygon na layer, gusto ko lang itong tanggalin. So yung gagawin ko, just click on it, hit delete, tanggal na siya. Ganun lang siya kasimple. Or pwede naman na i-highlight nyo to, tapos click nyo tong trash can na to, delete selected. Okay? Ayan. Okay. So now that you know how to do this, introduce ko na sa inyo ngayon yung mga layers na nag-download natin. Okay, so meron tayong mga iba't ibang layers na sinend ko sa inyo kanina sa chat. Ito yung makikita nyo if you download the files. So ito siya. Ayan, administrative. I think ang sinend ko, PSA na Maria, roads, tsaka itong Transit. Okay. So ngayon, ang tawag dito sa mga to ay anong klaseng layers to? Lahat ng nandito. Sige, magtanong tayo kung makikinig yung mga tao. Hindi, huwag na nga. So ang tawag dito sa mga to, shapefile layer. Kung titignan nyo to, yung file type na yan, nakalagay dyan, to. Meron tayong dalawang shape na files. Itong isa, pwede nyo open sa AutoCAD. Ito naman sa QGIS. So since QGIS tayo, ang follow nyo, .shp na file. Every time na meron kayong data or shape files na nakuha or layers na nakuha, para ma-import nyo to dito, kailangan SHP yung property niya or yung attachment niya doon sa dulo. So drag nyo lang yan, drop nyo doon, meron na kayong roads. Ayan. So meron tayong mga masisipag na nilalang na gumawa sila or tinrace nila yung kalsada ng buong Pinas. So no need na to do your own road network when you're doing analysis. Okay. Zoom in natin yan. Ayan. See? Stick. Ayan. So I think lahat ng kanto dito nadali nila. Ayan, nadali nga nila. Ito wala. Okay, so itong mga data na to ina-update ng PSA or ng Philippine Statistics Authority. Okay. So every once in a while, you can just visit their website and look for shape files or just simply search PSA shape files sa Google. I think may makikita naman kayo doon. To be honest, medyo nakalimutan ko na kung saan nakalagay yung mga yan. Pero pwede nyo naman i-browse. Okay. So yan, mag-pop up yan. Tapos download nyo lang. Tapos i-check nyo dito kung talaga bang fit yung shape file na yon sa kung ano mang analysis ang gagawin nyo. Okay. So now, ang gusto kong gawin is to see or maybe okay. To see how walkable is my station. So alin dito sa mga kalsada na to or gaano kakalayo para pwede ka maglakad from your area papunta dito sa station na to. So anong gagawin ko ngayon? I-map out ko yung walking distance na 500 meters. 500 meters yung ginagawa ko kasi yung mga Pinoy, although maarte sila sa nilalakaran nila, malayo pa rin yung kaya nilang lakarin. So I'll just make 500 as the reference for now. But if you have different scientific journals or references that you can use as basis, mas maganda na ganun yung gawin nyo. Okay? So dito, let's see. Gusto ko lahat ng station ma-check ko kung walkable. So click nyo tong point. Tapos click kayo sa processing toolbox nyo.
service area. Ayan. From layer. Click nyo yung from layer. May magpa-pop up na ganitong window. Then i-click nyo vector layer representing the network. For this case, it's roads. Click nyo roads. Tapos yung shortest path yung kailangan nyo calculate. Ayan. Vector layer with start points, yung point. Ayan. So diyan kayo magsisimula. From your station going to different locations dito sa road network. Travel cost, ito yung travel distance. If na-discuss nyo na yung trip assignment, yung anong tawag dito? Trip distribution, I think na-discuss na rin sa inyo kung ano yung mga iba't ibang values within the travel cost. Kasi pwede siyang time cost, monetary cost, comfort cost, ayun. Ayun yung mga iba't ibang types ng cost na pwede nyo consider when you're doing modeling. So I'm assuming na-discuss naman na sa inyo yun, kaya let's proceed here. So let's just assume na 500 yung, wait lang, 500, tama. In meters pala to, no? Okay, so tama. So 500 yung ano natin, travel cost natin. Then next, service airlines. Wait lang. Next, i-run nyo na. Magpo-produce siya ng temporary layer. Meaning kapag in-exit nyo itong file na to, itong QGIS file nyo, hindi siya masasave. So ako, gusto ko lang naman tignan kung ano yung output niya. So hindi ko muna siya isi-save. Let's run it. Okay, so yan, naglo-load siya. Kung mga naka-gaming laptop kayo, I think mabilis naman yan. Wait lang. Wait lang natin. Tagal. While waiting, sir, pwede po ba yung time-based analysis po dyan, comparison po ng hourly traffic sa isang network? What do you mean time-based analysis? Hourly traffic sa isang network. What do you mean hourly traffic? Oh yeah, pwede naman. Pero mas appropriate pa rin kung gagamitin yung software, yung traffic modeling software. Kasi pag dito, marami kayong input, marami kayong itatype na formulas. Gaya nung pinakita ko kanina, yung doon sa field calculator, doon kayo mag-input ng mga formulas nyo. So ano yung mga data na kailangan? Yung level of service ng road, yung capacity ng road, yung average travel time, yung vehicle length, yung queuing. So lahat yun ilalagay nyo dyan. Kaya mas maganda, ang gamitin nyo na lang is yung modeling software, yung VSM na tinuro sa inyo. If you're going to analyze yung hourly traffic sa isang network.
Okay, so lapit-lapit na. Paypayan natin, baka mag-finish. Tingnan natin. Baka may mga questions pa kayo while waiting. Sana, okay, wait natin. Ayan na, malapit na. Pucha. Yun. Okay, so ito na yung output natin mga kaibigan. Off natin tong OpenStreetMap tsaka tong roads para madali niya makita. See? Ayan yung mga areas na accessible doon sa inyong station. So inyong 500 meter walk. Okay? Yan, di ba? Ang galing. Gawin natin pula. Ay, pula ba? Ano na lang? Magenta. Yan. So ito yung mga colors na ginagamit ko para kitang-kita sa mapa. Ayan. Okay, so kung maglalakad kayo, ito yung 500 meter walk na sinasabi. So kung dito kayo nakatira, very walkable sa inyo papunta dito sa Recto Station. If you're outside this area, itong service area na to, it's safe to assume na yung mga taong yon ay mag-commute or sasakay ng tricycle, ng jeep, papunta dito sa station na to. Okay? Ganda ng mapa natin. Ayan. Entang totoo ako. Ayan. Poreza. O, ayan o. Abot hanggang Seiya. Yung Poreza. Seiya to, di ba? Ano ba? Seiya to, no? Tingnan natin. Oh, Seiya. Ayan yung mga computer shop. Okay. So, yan. So, walkable yung Seiya going to Poreza Station. Okay? Let's see yung Santa Mesa. Hindi ko malayo to. Ay, V-mapa pala. Malayo. Papunta dito sa Saan yung PUP? Layo. And so, yun. Kaya nga naman yung mababa ng V-mapa tapos pupunta sila dito sa main, mag-jeep sila. Kasi malayo eh. Kung hanggang dito, pwede nyo lakarin yan. Okay, so yan. Ayun yung isa sa mga analysis na pwede nyo gawin. Okay, if you want to save this file, you just simply right-click, export, save feature as, save nyo siya as shapefile, select nyo yung location. Hindi ko siya save pero I'm just showing you or telling you kung paano. Save nyo yung location. Ito, click nyo to. Maybe place in a file name. Sige, save na nga natin. Walk distance. Tapos choose the CRS. Tapos add save file to map. Okay. So once na ma-add siya, makikita nyo at dalawa na yun nandito. Pag merong indication na ganito, yung symbol na yan, ibig sabihin scratch layer yan. Pag in-exit ko tong file na to, may exit din yan. So let's just remove it. Remove layer. Okay. So ito, palitan na lang ulit natin yung color. So ito yan. Pakita. Yan. Okay. So ito na yung walking distance nyo. Okay. Ayan. So gano'n lang siya kasimple. So next, ano naman yung pwede natin gawin in a wider scale? Pwede natin gawin is to maybe extract information from municipality level, barangay level, and so on. Or maybe kailangan nyo mag-input ng information doon sa barangay, like yung kung gaano karami siyang population, gaano karami yung, or gaano kalaki yung revenue niya. Pwede nyo rin gamitin itong GIS. So paano natin gagawin yun? May sinend ako sa inyo sa PSA ng MRIA na folder. Meron mga ganito. Ayan. If I'm not mistaken, let's just try. No? Try natin sila. Itong SHP na 0, ADM 0,
I think this is the whole Philippines. Okay, so hindi siya nag-pop up. Says closing rows. Okay, so wala lang pala siya. Remove natin. Fail. Let's try yung ADM1. Ayun, ayun ang Pinas. Okay, so kung makikita nyo dito, naka-divide siya into, I'm assuming, regions. Yeah, ito yung mga regions natin here in the Philippines. So if I click on this layer, tapos kinlik ko tong Palawan, ma-highlight yung region 4. Ay, hindi. Ano ba to? Mimaropa. Region 4B. Ayan, na-highlight siya. Yun. So, cool. Yan. So, ayun yung layers natin for the Philippines. Next, let's try ADM2. Yan naman. Okay. So, ito naman, ano siya, I think this is city or provinces. To check, simply click this one, yung layer na gusto niyo i-check. Para makita niyo yung properties niya, click niyo tong I or information or identify features. Let's click on dito. I think this is Pangasinan. Zoom in nyo pa. Tapos click nyo. Wow. Ayan, Pangasinan. So ito yung Pangasinan. Tapos kung anong region siya, nakalagay din dyan. Kung yung area niya. And yun. So may information na dito. Okay? Ayan. Remove natin. By the way, yung mga sinend ko sa inyo na shapefile layer, wag na wag, and I repeat, wag na wag nyong i-edit. Kasi pag in-edit nyo yun, tapos na-save nyo accidentally, wala na. Yung information na pinalitan nyo, dinagdag nyo, naka-embed na yun dun sa file na yun. Kung gusto nyo ibalik, kailangan nyo pa ulit mag-download ng panibagong file para, what's this? Sorry, wait lang, nadalag yung utak ko. Para maibalik nyo siya sa dati niyang setting. Okay, walang undo dito kapag na-save nyo na. Okay, so itong mga to, yung mga file na sinend ko sa inyo, huwag yung gagalawin yan. You're just going to use it as a reference. And I'm going to show you kung paano nyo siya i-extract para pwede nyo siyang i-edit safely. Let's check PH, admin 3. Ayan, ito natin yung mga barangay or municipalities. Not sure. I think these are municipalities. So, yeah, municipalities. Tapos, si ADM4, which is ito yung mga barangay. So, dito na yung exciting na part. Click natin yan. Tapos, ito naka per region. Yan, 6, 7, 8, 9, 10, 11. If I'm not mistaken, 13 is region, our national capital region. Yay! So, yan na nga, NCR. Yan. So, naka-barangay level na siya. Di ba? Fun. Okay, so ang gusto mong gawin ngayon is to see the boundaries ng kada barangay, but also see kung ano yung mga kalsada, yung mga buildings na included doon, di ba? So ang gagawin natin, let's use OpenStreetMap. You just click on this one, page 13, then get properties, tapos yung opacity niya, babaguhin nyo. Kaya lang pag dito kayo nagbago ng opacity, pati yung boundaries na gagalaw. So ayaw natin yon. Ang gagawin nyo dito, click on Simple Fill, tapos dito kayo magbago ng opacity dito. Ayan. See, ang nababago lang ay yung fill. Hindi nababago yung boundary. So let's just place it here. Ayan. Nastig. Ayan. Ayan. Okay. So dito nakikita nyo na kung ano yung mga barangay. Ito, barangay ano to? Barangay Socorro.
Ayan. Tapos ito yung mga nakalagay sa Barangay Socorro. Ano yung mga establishments na nandyan? O, Araneta pala nandyan. Araneta. Ito, bahay ni Marojas to eh. Ito, bahay ni Marojas. Itong buong to. Ano pa? Ayan, may SM. May condo dito. Ito, residential area. So, yun. Okay. So now, siguro turuan ko kayo no paggamit ng mga sana yan. Meron tayo dito eh. Plugins. So you click on plugins, tapos manage and install plugins. So maglo-load yan for a while. Hopefully mabilis lang. So may magpa-pop up na window na ganito. So ito yung mga different types of plugins na pwede nyo gamitin. If you want to know more about the plugins, maybe i-research nyo siya isa-isa kung ano yung pwede nyo gamitin. Ang ginagamit ko dito yung ito mga to. Quick OSM processing, yan, etc. So let's go to Quick OSM. So download nyo to kung hindi pa to naka-install sa inyo. Pero I'll show you how to use it. Magpa-pop up siya dito sa gilid. Ayan, Quick OSM. Ayan. It's been a while since nung huli ko itong ginamit, so bear with me guys. No? So let's click on Quick Query. So ang gagawin na ito, mag-extract siya ng data from this map, yung background map natin, tapos ilalagay niya dito sa kung saan man yung study area na napili nyo. So ano yung key na kailangan natin dito? Buildings. May buildings ba? Yan, buildings. Tapos value. Ito yung mga different types of buildings. So let's just click on all values. Okay. Tapos click nyo itong in. So ang click natin ay yung layer extent. Ayan. Ibig sabihin natin yung layer na i-consider natin. Or canvas extent na lang. Pag sinabing canvas extent, kung ano yung nakikita nyo dito sa window na to, itong buong ito, eh yung titignan niya. Okay. So let's zoom in a bit. So canvas extent. Tapos, ang gagawin natin, i-run natin yung query. So sana mag-work para di tayo mapahaya. So download niya yung data from OpenStreetMap, tapos lilitaw dyan ngayon yung mga buildings. Hindi naman kompleto yung buildings na lumilitaw, pero more or less you have an idea kung saan yung mga active na buildings, kung saan yung mga area na may property. Yun. Shit, lahat. Iniload niya. Okay, dami. Remove layer. Yeah, so remove nyo lang, hindi nyo kailangan. So ito, as you can see here, temporary scratch layer ulit siya. So ito na, ito yung mga buildings natin. Ayan o, kung ano lang yung area na zoom in nyo, ayun lang yung paglo-loadan niya ng buildings. So ito yung mga trace ng buildings na nakuha natin sa OpenStreetMap. So ayan na siya. So kung kailangan yung information ng building, maybe in the future magiging railway planner kayo or maybe transport planner kasi ayaw nyo na masyadong detailed, like ayaw nyo mag track engineering, ayaw nyo mag signals or mga operations, or ayaw nyo maging manager, tapos gusto nyo maging planner, pwede nyo itong gamitin. Pwede nyo click itong mga areas na to. Yan, let's say itong click nyo yan. Tapos ano yung building type daw niya? Construction. Ano yung office daw? So office building to. So yan, may iba't iba yung types ng or iba't ibang trip generation rates. So yun yung pwede nyo gamitin as discussed sa inyo na first step modeling process. So may trip generation rate yan. May certain value yan na pinoproduce during the peak hour na vehicle traffic. So pwede nyo siyang include sa analysis nyo when you're creating or analyzing a network. Ito, ano to? Residential daw to. Ano ba tong lugar na to? Residential nga ba to? Okay. So condominium siya. So residential nga. So tama si OpenStreetMap. Galing ah. Ito naman ay ano to? Commercial. Oh, ang galing. So ito yung gateway. Tapos ito yung nilalakaran natin doon sa gilid pag pupunta tayo ng MRT3. Ayan yun. Yung paikot na sa Araneta Center. Ito commercial din to, I'm assuming. Mali. So yun. So make sure to check yung ano niya,
yung building types when you're doing your analysis in the future, no? So click nyo lang. Hindi naman siya perfect. Since yung OpenStreetMap, ang tawag sa kanya ay open source data, meaning free siya. So kung sino lang yung may mga time na pwede nilang i-chip in for this one, for formulating yung mga shape files, sila lang yung tumutulong. So volunteers yung mga gumagawa nito. Oh, ito hotel daw tong ano to. Ano ba tong hotel to? Vista. Ay, motel to eh. So mali siya. Ayan, edit nyo na lang yan. Motel dapat yan. Ito iba. Commercial. Yes. Cyberpark. Itong farmers. Ayan. So edit nyo na lang siya kung paano siya gustong i-analyze. So since ano to, scratch layer, pag in-exit ko to, matatanggal siya. So iwan na lang natin ng ganyan. Okay, so balikan natin yung binanggit ko kanina. So ano yung gagawin nyo to extract or to get itong data na to from NumRIA or PSA NumRIA na pwede nyo siyang i-edit. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, wag nyo i-edit ito mismong file. So pwede nyo gawin is go to export, right click on the file, export, save feature as, set yung ano nyo, CRS, project CRS, tapos click nyo to, set ito, boundaries. So okay. Magpa-pop up to ngayon. So edit nyo na lang siya kung paano nyo gusto i-edit. By the way, yung QGIS, every time na may i-import kayo sa kanya na data or gagawa kayo ng sarili nyo layer, yung colors na ginagamit niya, by default, naka-random. Pero pwede nyo naman siyang iset. Okay? Yung pag-set ng default na na color for this QGIS, to be honest, di ko siya alam kung paano gawin kasi never ako naging interested na gawin siya. Okay, kasi pwede naman, simple lang naman ang gagawin mo, right click mo lang to and pwede ka na mag-edit ng layers mo. Okay? So kung gusto niyo alamin yon, you can always Google kung paano. Let's make this one gray. Tapos ayan. Okay, so ngayon, pwede ko na itong edit kasi shape file ko na to eh. Akin na to, hindi na to kay PSA NumRIA. Okay, so ano ba yung pwede natin gawin dito? What if ang gusto mong gawin ay to extract lang yung information or yung mga boundaries ng buong Quezon City tsaka ng Manila area. Quezon City, Manila. Quezon City, San Juan, Manila. So paano nyo gagawin yon? Ayaw nyo makita tong ibang mga barangay na to. Gawin nyo, right-click nyo itong boundaries, tapos punta kayo sa property. Ay, hindi pala dyan. Right-click nyo itong boundaries, punta kayo sa filter. Ito, iba naman itong window. Okay. So, ang kiklik nyo dito ngayon, try natin yung municipality name. Pag kinlik nyo yung municipality name or hinighlight nyo siya, pwede nyo i-click itong all. So dito lilitaw ngayon yung mga different cities here in Metro Manila. Okay. Take note na yung Manila kasi hindi siya ina-analyze as the city of Manila. Ina-analyze siya based sa mga districts ata nila if I'm not mistaken. So naka-separate siya dito Binondo, Ermita, Intramuros, Malate, Paco, Pandacan, Patero, Sport Area, and so on. So medyo madami, no? For the sake of this tutorial, mag-ano lang tayo, Quezon City na lang para mabilis, tsaka San Juan. So click nyo to, Quezon City. Tignan natin, obserbahan natin kung ano mangyayari ha. Sa gilid. Kapag click ko tong test, ayan. So nakita nyo, naiwan lang is si Quezon City na boundaries. Okay? So let's just click. Okay. So pag in-exit ko to, since test lang yung kinlik ko, hindi siya i-consider. Okay, so okay natin para ma-consider na siya. Okay. Gusto ko siyang dagdagan, no? Gusto ko idagdag si San Juan. Kaya lang na filter ko na siya as Quezon City. So pag kinlik ko tong municipality name all, Quezon City na lang yung lilitaw. So what we need to do is just highlight this one tapos i-cut nyo, cut,
parang pwede pa natin gamitin mamaya. Then you clear. Pag kinlear nyo, lilitaw na yung mga yan. Ayan. So, paste ulit natin dito, tapos lagay nyo or. Ito yung mga values na pwede nyo, operators na pwede nyo gamitin. So, pag sinabi nyo or, kapag ang municipality name niya or city name niya ay Quezon City or mamili tayo dito sa isa, San Juan, ipapakita niya sa mapa. Okay? So, or siya ha, hindi siya end. Kasi pag end, kailangan parehas yung values na yon. So, yung end, ginagamit nyo siya for different type of field, different types of field. Let's say, Quezon City, yung municipality name, and barangay name niya ay ito. So, ayun lang ililitaw dyan sa inyong map. Okay, for this case, ang gusto ko municipality or city ng Quezon City tsaka ng San Juan. Okay, let's go. Okay. So yan, natira na sila dyan. Yung San Juan, maliit lang yan eh. Ito San Juan to. Ay, saan yung San Juan? What? Hindi lumitaw yung San Juan. Wait lang ah. Mariana. Quezon City lahat to. Baba ko San Juan dito. Ayun, hindi. May City of San Juan pala. Maliit lang ata yung San Juan. Highlight natin, no? Para makita natin. Kasi yung San Juan. Ayun. Ito lang pala yung San Juan. So, yan. See? Okay na? Kita nyo na? Okay. So, ngayon, ang gusto kong gawin, ang study area ko lang is si Quezon City. Ito yung madalas kong ginagamit na study area kasi malaki ito eh. So maganda siyang gamitin for examples. No? So gusto kong, gusto kong kunin yung mga kalsada dito lang sa area na to. So itong roads natin na to, ito ay hindi natin pwedeng i-edit, no? Kaya nga nasabi ko kasi galing to kay PSA na Maria. Okay, so ang gagawin ko ngayon, i-extract ko yung information na kailangan ko from this data based dito sa boundaries ng Quezon City. So paano natin gagawin? Punta kayo dito sa processing toolbox, magano kayo, clip. So once you click this one, ang input layer nyo ay roads. Kung makikita nyo dito, ito yung mga pwede nyo i-clip, roads. Ang overlay layer nyo, it's always polygon. Okay? So alam naman natin na overlay layer natin ay boundaries since ayun yung gagawin natin basis. So yung roads, puputulin natin doon sa boundaries. So just click on run. So hopefully, wait lang, Facebook muna. Bagal. Ayan. So okay na. Ayan. Pag in-exit ko tong roads na to, minatay ko siya. Ayan na. Ito na yung mga kalsada natin. Within Quezon City as well as San Juan kasi nandun siya sa filter. So ayan na. Sinasabi ko sa inyo kung paano siya gagawin para kapag mag-analyze na kayo, alam nyo kung paano yung mga procedures, no? Pero for the analysis part, depende yan sa inyo eh, kung ano yung kailangan ng kliyente nyo. Hindi ko naman pwedeng ilista dito isa-isa tapos ituro sa inyo. Ang pwede ko lang gawin is to introduce to you guys the software, how to use it, ano yung mga kailangan nyo malaman, ano yung mga features na maganda nyong gamitin and applicable sa inyo. Then, pwede nyo nang gamitin siya for analysis based dun sa diskarte nyo na mismo. Kasi yung diskarte, hindi naman yan natuturo, nade-develop yan. Okay. So, ano pa bang pwede natin gawin? Maybe meron kayong Excel data na gusto nyong i-input dito sa QGIS. Ano ba maganda? Population data. So,
for example, meron tayong population data na na-obtain natin from PSA. Check ko nga kung may population data. Kung baka meron. RO4. Wala. NCR. Ayun, meron. Nice. So may data ako from NCR. Ito. Ayan. Okay. So ito yung data natin from NCR. Downloadable to sa PSA website. No? Actually, for every city, meron kayong mada-download na information. So this is an updated population data as of May 2020. Ayan. Kung makikita nyo, nakaseparate siya dito per barangay, per city. Okay. So main concern natin dito is si Quezon City. So just highlight yung C na column, tapos search nyo Quezon City. Control F, Quezon City. Ayan. Okay. So ito lang yung kailangan natin. Ang gagawin ko ngayon, i-highlight ko itong data na to. Ayan, copy. Gawa ko ng sarili kong tab. Hindi, gawa lang ko sarili kong file. New file. Tapos, paste ko siya dito. Oops. Ayan. Ano ba to? Okay, so ito ay BRGY. Ito population. Okay. Okay. So, paano na? Ngayon, ang gusto kong gawin o gusto kong mangyari, check ko kung ito bang name ng barangay is similar to the name that's inside or within our boundaries. So what I'm going to do is right-click yung boundaries, open attribute table, tapos i-copy ko lahat to. Copy, tapos paste ko siya dito somewhere. Maybe in another tab. Paste ko siya dito. Siguro may nagtataka sa inyo kung ano ibig sabihin natin WKT geometry. Ito yung mga multiple points na kinonsider dun sa pag-create ng polygon ng ating boundaries. So you can see, napakadami niyan. Ayan. Kasi madaming points within that boundary. So iba't ibang click yan. Di ba kanina nag-click tayo ng mga vertices? So ito yung coordinates ng mga vertices na yon. So ang kailangan ko lang naman dito ay itong barangay name tsaka yung city name. Exit ko na yan. Okay. Exit natin si San Juan. I think marunong naman kayo mag-Excel, no? Yung mga basic na formulas. So dito, pakitaan ko kayo ng mga basic na formulas sa Excel. Mga live tutorials na to. Okay. So ang gawin ko, V is equal to COUNTIF. Tapos yung hanap ako ng range. Ang range ko nasa sheet 1. So ito, click ko tong column A. Tapos comma, ano yung criteria? Ang criteria ko, itong barangay name. Ang ibig sabihin nito, binibilang ko kung ilan yung barangay name na Alicia doon sa column na pinili ko. Ang pinili kong column ay yung sheet 1AA. Tapos mag-enter ka lang dyan. Ibig sabihin, present itong Alicia na name dito. So wala na akong problema for that specific barangay. So, click nyo lang itong box na to sa gilid, double click nyo lang yan, mag-scroll down kayo. Makikita nyo ngayon kung ano yung mga points dito na may problema tayo. Okay, so what you can do is just filter it. Yan. So ito yung problema natin. Remember, itong nasa QGIS sheet, nasa sheet 2 ay yung QGIS, ito yung nasa PSA. So ngayon, since QGIS ang basis natin, gagamitin natin basis for the import ng data, ibabagay ngayon natin dito yung ating pangalan. Okay. Hanapin natin ngayon yung data na yon dito. NS Amoranto. Amoranto. Ayan.
So anong mali dito? Gintong silahis. So ang gagawin ko na lang, kakopy ko na lang to, tapos ipipaste ko siya dito. Ayun. May space in between yung S nila. See? So dahil lang doon, di siya binasa ni Excel. So yan. Okay na. Nabasa na siya. Next is yung new era. Copy natin to. So ganito maglinis ng data ha. Gagawin nyo to madalas. Ayan. See, ang title ng new era dito ay Constitution Hills. Dapat. So yan. Okay na. Tapos, since kailangan natin yung population, okay na to, no? Exit ko na tong QGIS. Delete na natin to. Ayan. So yan, ito yung kailangan natin population na input natin sa data natin. So what you can do is just save this as, ano bang, saan ko ba nilagay yun? Save natin ito sa folders. Ang name ko dito siguro ano lang, population. Excel workbook. Pag mag-i-import kayo ng data from Excel going to QGIS, kailangan naka-CSV file siya. So save as siya as CSV, comma delimited. Ito ha. Specific dito kasi may iba pa dyang CSV eh. Pero ito ang pipiliin nyo, comma delimited. Tapos save. Okay, so na-save na siya. Pwede na natin siya ngayon i-input dito sa ating mapa. So off ko muna yung road, tsaka walking distance, tsaka ito iba na to. Okay. So let's go to the folder na pinag-savean natin nun. Ito. Hanapin nyo lang. So ito, population.csv. Pwede nyo siyang i-drag papunta dito. No? So once na may drag nyo siya, kung makikita nyo, hindi siya nagpa-pop up dito sa mapa. For the reason na hindi naman siya shape file talaga. Ano lang siya, CSV file. Pag shape file, obviously may shape siya kapag in-import mo siya dito sa sa QGIS. Pero for other files, data lang ang meron yan. Okay. So how do we convert yung data na yan into shape? Gagawin nyo, punta kayo dun sa pag-i-inputan nyo na data. Ito si boundaries yun. Right-click, properties. I-join nyo siya. Dito sa gilid may nakalagay na joins. Tapos click nyo tong plus sign. Add new join. Ang i-join nyo na layer ay si population. Tapos ang join field nyo ay yung barangay. Ano ibig sabihin ng join field? Ibig sabihin, ito yung gagamitin nyo na basis kung ano. Tama. Ito yung gagamitin nyo na basis na meron kang same na column and same na data doon sa column na yon between the CSV file and also doon sa shape file nyo. Okay, so ang target field natin dito, of course, si barangay name. So ito yung laman ng CSV, ito yung laman ng shape file. Tapos click OK. Tapos apply. Apply nyo yan. Yan. So okay nyo. Pag ni-right click nyo si boundaries, tapos sinignan yung attribute table niya, makikita nyo na nandito na siya sa gilid. Ito. Ayan. Null, ibig sabihin walang data kasi San Juan yan. Wala naman tayong data sa San Juan. Ang kinuha ko lang is si Quezon City. Ayan. Okay. Nice one. Okay. So since nakasave siya dito, na ang ginagamit niyang basis ay itong CSV file, hindi siya nakasave dito sa boundaries. Nandyan lang siya as long as nandyan yung population data. Ayokong nandyan yan kasi panggulo lang yan. So ang gagawin natin, click natin si Open Field Calculator, i-update natin yung maglalagay tayo ng panibagong data. So dito population ang lalagay ko. Tapos whole number naman siya. So okay. Tapos dito hanapin natin yung column name nito. So population yung pangalan niya. Population. So ito yun. Population _ population. So pag click ko yan, mag-i-input na yung values.
So, okay. So, magkakaroon kayo ng panibagong attribute dito na population ng pangalan na ito na yung mga values niya. Hit save, tapos exit nyo na yung editing, tapos remove nyo na to. Oops. Pag ni-remove natin to, dapat nandito pa rin yung data. So, tingnan natin kung nandito. Ayan, may population pa rin siya. Ayan, may population. Okay. So, paano natin nire-represent yung population sa map? Okay, filter. Tanggalin ko to San Juan. Let's focus sa SOC. Okay, so, paano nyo nire-represent yun? So, gusto nyo malaman, of course, kung gaano karaming tao yung nandun sa isang barangay. Pero, pag magmamapa naman kayo, hindi naman pwedeng ilalagay nyo lahat ng values doon. So, dito magkakaroon tayo ng parang different colors lang. So, properties, tapos symbology, punta kayo sa categorize, ay hindi pala, sa graduated, tapos click nyo yung value na population. Okay. Tapos, i-classify natin siya. For this one, I would like siguro mga 10 classifications pa rin. Hindi, malaki masyado yung distance. Let's do 15. 15 classifications and apply. Ayan. So makikita nyo dito ngayon yung mga areas na may malalaking population. Kaya na nandito. So mas crowded pala ito nandito sa may bandang gitnang area. Pwede naman natin baguhin. Let's just make it siguro 10. Apply. Ayan, di pa rin nagbago. So ganyan na yung itsura niya, no? So ito yung mga crowded na areas, yung mga pulang-pula. The lighter the color, the less tao na nandun. So yun, ito ang ginagamit natin dito ay yung population data. How about kung gusto kong gamitin ay population density? What's population density? The number of people within a square kilometer. Okay, so we now know how to get the area and we also have the data for the population. So how do we represent the population density data dun sa mapa? So you go to open attribute table. Then may area na I think dito eh. Ah, wala pala. Okay, kumpitin na lang natin. So gawa tayo ng area. Decimal number. Area dash 1000 slash 1000. Okay. Supply natin. Okay natin yan. So, meron na kayo area values dito, no? Ay, pangit. Delete natin. Masyado palang maliit. So, mas maganda kung ang area nyo ay maraming decimal. Hindi natin itong 8. Tapos, area slash 1000 slash 1000. Okay. Save nyo. It's okay. So, dapat, yan na. Okay na. Okay, so gaya nga nasabi ko kanina, ang population density ay population over area. Okay, so create tayo ng bagong field. Popden na lang lalagay ko name. Popden. Dito, let's make it decimal number. Tapos, okay na siguro yan. Area. Oops, dito natin hanapin area. Ito, fields and values. So, click niyo yung area na yan. Tapos saan na yung population natin? Population. Ito. So divide nyo lang yan. Tapos okay. Hit okay. Tapos ito na yung population density natin. Yan. Okay. So dito nyo makikita kung alin yung mga barangay na overcrowded na. Para napakaliit nung barangay na yon pero napakadaming tao. Okay. Save natin. Exit. Ayan. So yung boundaries nyo dito, you can just change it. Yung properties, imbes na population, gawin natin pop10. Tapos i-classify nyo ulit. Ayan, supply. Yan, nagbago. Kanina, nakita nyo dito na maraming tao, di ba? Pero ngayon, kung makikita nyo, namuti na siya. Ibig sabihin, maraming tao nga dito sa area na to, sa kung anumang barangay yan. Pero, since malawak siya, well-distributed yung mga tao. Hindi sila overcrowded. Okay? Ibig sabihin nun,
may sapat na pabahay doon sa location. So wala tayo masyadong siksikan. Okay. Tingnan natin ha. Okay natin to. Okay. Tapos i-duplicate ko lang to. Pwede kayo mag-duplicate ng layer. Pag na-duplicate kayo ng layer, kung ano yung changes na gagamitin nyo dito or i-apply nyo dito sa attributes. Attributes, sa take note, attributes lang ng layer na to, masasave siya doon sa original layer. Pero dito, hindi naman natin gagawin yung attribute. Gagawin lang natin na population. Ayan, apply. Oops, classify, apply. Okay. So, tignan natin yung difference, no? Ayan. See? Ganun siya kalala, yung mga siksikan. So, itong una natin, itong pinatay ko na to, population density yan. So, you can see, itong area na to, marami siyang tao, kung tutuusin, pero well-distributed yung tao, kaya okay lang. Meron naman tayong areas dito na kapag titignan nyo, wait lang, hanap ako ng maganda example. Itong barangay na to, kung ano mang barangay yan, ito, wala daw masyadong tao as per the population data. Pero pag tinignan nyo yung density niya, siksika na siya. Kasi maliit lang yung area. So, ganun yung pag-analyze. Okay, so ngayon, since alam niyo na yung mga basics, ang gusto ko ituro sa inyo kung paano gumawa ng map na mismo. Okay, so what you will do is go to project, tapos layout manager, gagawa kayo ng empty layout. Ay, huwag pala to. Magamit yung template sa office. Ganito na lang. New print layout, click nyo yan, tapos gawa na lang kayo dito na siguro population density. Yan. So ito yung mapa, yung dito, yung layer, canvas nyo. Okay. Pwede nyo baguhin yung shape niyan, depende. Pwedeng page properties. A4 tong size, pwede nyo gawin na different sizes ng paper. Tapos, pwede rin naman na baguhin yung orientation. So, sige, baguhin natin orientation. Gawin ko siyang portrait. Ayan. Next natin gagawin is to import the map here. So, how do we do that? Click nyo lang itong add map. Click kayo dito somewhere, dito sa taas. So, okay nyo. Tapos, i-drag nyo na lang dito. Yan. Okay. You must click this one, itong move item content, para makagalaw kayo dito sa loob ng mapa. Okay. Ayan kapag sa loob ng mapa kayo gagalaw. Pag ang gusto nyong galawin ay itong mismong lalagyanan na to or itong mapa na to, hindi yung laman ng mapa, click nyo itong select or move item. Ayan, ito rin nagagalaw niya. Okay? So yan. Ang scale niya dito ay 1:384 something. Gusto ko 10,000 lang. Oops. Pangit pala 10,000. 100,000. Ayan. So ito yung 100,000 na scale. So saktong-sakto lang siya dito kay Quezon City. Scale ko 100 to 1,000. So ano ba yung mga properties ng isang mapa? Ang properties ng isang mapa, of course, the data, which is shown here. The north arrow. So for north arrow, you can just click this one. Click north arrow. Just click nyo somewhere. Yeah, may north arrow na kayo. Next property ng isang mapa is yung scale. So click nyo itong scale bar. Click kayo somewhere here. Tapos lilitaw na siya. Ganyan. Ito na yung scale bar nyo. Naka per kilometer siya. Pwede nyo naman baguhin yung text niyan. Ako siguro gawin ko siyang saan na yan? Oops, naglag ata. Position size, display. Oops. Itong font. Click nyo itong font. Tapos, gawin ko itong bold. Yeah, siguro black na lang yan. Okay. So, yung iba dito kasi hindi kita. Ayan, tulad yan, hindi siya kita masyado, no?
Ang ginagawa ko dyan, medyo dinadaya ko lang. Magke-create ako ng layer. Gawa ko ng temporary scratch layer. So, ano to? Polygon. So, okay. So, meron na akong scratch layer dito sa likod. What I do is just map out or mag-click na ako dyan somewhere hanggang sa makover ko tong area na to and yung gilid pa niya. So, kung makita nyo green yung layer niya, tapos ang gagawin ko dyan, filter ko, gagawin ko siyang puti. Ayan. Tapos babaguhin ko yung transparency niya. For this one, siguro hanggang ganito lang yung transparency. Apply, okay. So kung titignan niyo yung mapa nyo, ayan, di pa siya na-apply yung changes. To apply the changes, click nyo tong move item content, tapos click nyo lang yung content. Tapos yan na, mababago na siya. See, so parang nagkaroon ng onting blur dun sa likod. Okay, so next thing to do is to add the legend, of course. So click nyo tong legend bar. Tapos click kayo somewhere. Okay. So kapag ganito, lahat ng laman ng layer nyo dito, magpa-pop up. Ayan. Eh, ang kailangan lang naman natin dyan is yung population density data. So punta kayo dito sa gilid, right-click nyo yung click nyo lang yung auto-update, tapos tanggalin nyo yung hindi nyo kailangan. Tanggalin natin to, ito. So ang kailangan ko lang yung boundaries, i-hide ko tong group niya. Ayan. So ito na yung title natin. I mean yung legend natin. Tapos lagay ko dito population density. Ayan. Data natin. Population. Okay. So meron na kayo mapa. Ito na yun. Ito simpleng mapa lang to, no? Pero you can always create yung mga iba't ibang types ng mapa na magaganda tignan. So I'll show you an example ng maps na ginagawa ko sa work. So nagmamapa rin ako ng mga bicycle network. Ginagawa ko siya sa trabaho. So aside from working for railway, mga traffic, nagmamapa din tayo ng mga bike network. Ano ba maganda example dito? Ito na lang, Dardanelle. Ay, sige, ito na lang. So you can see ito yung mga bike maps. Ayan. Tapos ito yung network. So yan. So ganyan yung mga maps na pinoproduce ko for work. And kayo naman, I don't think nagagawa kayo ng mga bike maps. So sa inyo, sa case nyo, railway maps siguro yun yung mapoproduce nyo. No? So hopefully mga ganitong standards. So ito yung mga sinasabit namin doon sa city. Ganito yung itsura. Okay? So yan. So yun, may template kasi kami for the title block. So hopefully sa gagawin yung trabaho or sa pagtatrabahuan nyo meron template para hindi kayo mahirapan. If not, and kung gagamitin itong as sideline, gawa na lang kayo ng sarili nyong template. Okay? So yeah, ayun na yung simpleng paggamit ng QGIS. Do you have any questions or maybe curious kayo kung pwede dito sa QGIS yung naiisip nyong way or maybe may ihabol kayo sa inyong thesis na gusto nyong gawin, i-add nyo sa inyong manuscript or maybe mga images. I'm open to questions naman. So may gusto ba magtanong? Wala? Wala sa inyo gusto magtanong?
I'm not sure kung magagamit ito sa work nyo, ha? I'm just saying na there's a possibility. Well, actually, there's a huge possibility that you will be using GIS. And it's an advantage that you guys know how to use this software, especially if the field or specialization na ipupursue nyo in railway engineering ay yung railway planning as well as alignment design. So kakailanganin nyo to. Yung previous ko na class, last sem, marunong silang mag-QGIS and ang task ko sa kanila, that's for ano bang subject yun? Transportation systems and analysis ata and management or analysis. Basta yung subject na yun. Ang project ko sa kanila, identify or create your own railway line sa isang area. So ang dami nilang kinonsider nila yung walkability ng stations na napili nila, yung alignment. For alignment, ang ginawa nila, they first identified an alignment, then tinignan nila yung mga hazards dun sa area. So they decided kung okay ba na elevated to, kung okay ba na at grade lang, kasi baka mamaya hindi siya bahain, so pwede at grade. However, napakaraming intersections, so napaka-delay na dun sa area na yon. Pwede mong gawin ay underground mo yung iyong line, di ba? Para iwas ka dun sa mga intersections. So, yung ginawa nila, yung output nila sa akin, mga railway line, tapos naka-indicate per section kung alin din yung elevated, alin din yung underground, or maybe at grade, kung meron mang at grade, underground, or elevated sa alignment nila. Also, they also considered yung mga nearby establishments before identifying the station. So, for example, dito, kinlik nila to, dito sila maglalagay ng station. Ay, dito na lang. Dito sila maglalagay ng station. Tapos nakita nila na itong area na to, puro residential areas pala. Ibig sabihin, wala masyadong economic activity. So pag walang economic activity, yung mga tao na yan, lahat yan, pag umaga, aalis dyan sa work nila, sasakay sila dyan sa train, pupunta sila kung saan man yung may location ng trabaho. Ibig sabihin, sa umaga lang sila active. Yung, kumbaga, for example, andito yung trabaho sa part na to, tapos dito ka nakatira, puro kayo mga residential subdivision dyan. Sa umaga, lahat ng tao papunta doon. Paggabi, lahat sila papabalik dito. So yung revenue na itong station na to, it's only during the morning and during the night. Pero yung two-way mo na mali pala. Yung revenue ng station na yon ay one way sa umaga and one way sa gabi, which is not ideal, di ba? Ayun yung nangyayari ngayon sa line 2. Sa umaga, maraming tao kasi may mga estudyante papasok, tapos mga bandang afternoon, pahapon, paggabi, doon lang ulit mag-kick in yung income nila. Okay, kasi pauwi na yung mga estudyante. Okay. So, magandang gawin is yung mag-identify kayo ng station, meron siyang different types of land uses. May commercial, may residential, and so on and so forth. Okay. So, ayun yung mga tips sa paghanap ng inyong mga station. So, dapat may economic activity dun sa area na yan. Okay. So, wala kayong tanong whatsoever, curious about stuff, the topic, or the tutorial that we had today. Wala kayong question? Mga gaano po katagal nyo nagagawa yung map po kagaya ng sa bike network? Yung sa bike network, ginawa ko siya for 3 days. Yung bike network na yon. Kasi I had to manually trace yung mga bicycle lanes and bicycle or mga road cycling lines na na-identify namin during our analysis. So kinlik ko yun isa-isa. So chinaga ko siya. Though, meron din naman silang road network. So ang ginawa ko ganito. Paano ba? For example, ito yung road network nila. Ayan. Example lang ha. Ito.
Sa itong linya na to, meron siyang adjacent or parallel na bike lane dito sa gilid. Dito ko ilalagay yung bike lane sa kung saan man sinusundan ng cursor ko. So ito yung existing ko na line or existing ko na road, di ba? So ang ginawa ko ganito, so since yung mga tamad kasi may way sila ng paggawa ng mga bagay-bagay na mas mabilis kasi tamad nga sila. So isa ako doon sa mga tamad. Ang ginawa ko, highlight ko yan. Tapos kinopy ko. So how do you do the copy? Wait lang, asa na yan? Ayan, copy and move feature. So click ko to, tapos copy and move. So click, since highlighted na yan, makakopy na siya. Just click ko lang to. Tapos yes, kasi tinatanong niya na hindi kita dito sa layer mo or sa layer extent, canvas mo, yung mga items na mo move. Ibig sabihin may mga items ka na na-select na hindi na makita dito. Pinapakita tong warning na to just in case na may mga items ka na hindi naman gusto i-move pero na-click. Pero dito naman sa case ko, lahat naman yung items na highlight ko gusto ko ma-move. So click ko yes, tapos i-click ko lang siya dito. Yan. So ito na yung alignment ko, parallel to the railway line. So ganun yung ginawa ko dun sa mapa ko para mas mabilis. For the other sections, o kaya kung gusto ko two-way, meron sa kabila. Ayan, click ko lang dyan. Ayan. Okay? So ganun. Kaya tinabot lang ng 3 days. Siguro kung ang gagawin ay i-trace ko siya isa-isa talaga, baka inabot ako 1 linggo sa pag-trace nun. Okay, other questions? Wala na? Okay, sige. Kung wala na, let's proceed with the checking ng attendance ulit. Okay, so let's check the attendance. Baka may mga pumasok na ulit. Andito ba si Alfaro? Wala pa rin si Alfaro. Carmelo? Okay, nandito siya. De Los Santos? Dito ba si De Los Santos? Wala? Okay. Dongguya? Present po, sir. Eugenio? Sir De Los Santos po. Okay. Eugenio, dito? Wala. Frias? Walang Frias. Gordon? Sir, nandito po. Okay. Murillo? Kuya, present. Okay. Murillo? Wala si Murillo. Ay, si Eugenio ba nandito? Sorry. Nandito, no? Eugenio? Wala pala. Present po Benitez. Hindi po natawag kita kanina, Benitez. Okay na yan. Murillo present. Azuelo? Natawag ko kayo kanina. Hindi. Minarkahan ko na kayo na present since joining na kayo ng time na yan. Okay na kayo. Azuelo present. Benitez present. Patay. Velasquez. Velasquez present. Si Patay wala. Okay. So yeah, that's it for our short tutorial for today, no? Next week, proceed tayo dun sa mga topics na naka-line up. Okay na, Redford? Present ka. Okay, so yeah, if walang questions, then happy weekend and eat your lunch. Bye, guys. Thank you po. Bye. Sige, after na itong call. PM nyo ako after mga 30 minutes para ma-upload ko. Pa kasi to download pa to. Okay? Bye-bye.